Dahil ngayong taon mga kabady, ngayong 2025, ay meron akong goal na ngayong taon sana mabili ko na siya. Experience ka mga buddy. Isang pugling na lang tinatamnan natin. Kapit tayo ulit. Kapit na ka. So yun mga buddy, update pala doon sa mga tinanim natin mga puno dito. Yung iba, dito ko tinanim mula doon sa may kulungan ng kambing, diretso hanggang doon. Yan atis, langka, guyabano, suha, punta doon. Yan atis. Ito, kalimutan ko na anong puno to mga kabady. Yan, sila yung pa isa. Yan pa, atis ulit. Yan, avocado rin yun nandun. Diretso yan dun mga kabady. Tutubig tayo kaya. So mga kabady, nandar ko yung Voltron dito. Mangingisda tayo ulit. Screen. Malalim pa mga kabady. Mamaya pa yan. Mamaya natin lumong pagka medyo mababaw na natin pesto. Bulta. Pagpagigis mga buddy. Ngayon pa lang malulutong pangat. Palikpik. Na matanggal yung dulas. Dulas ulit ang malinis. Pinamasin na kasi nalog ko na sa asin kanina to. Skara. Matanggal yung dulas. Yung lansa niya kasi naanit na. Kaya malulok ba na kung saan ito kamangit? Luya pala, sibuyas. Kapit tayo ng luya mga buddy. Mag-spray ang kalamansi man. May dapat may spray.
spray, natangkal na. Gano'ng mabunga. Malaki mga tuso ko na. Paano kaya rin ang in-spray na puntang 21? Malalim yung pakanda naman. Tanggat ko, bisit din mga lugar ito. Maluglug mo ano. Indalan. Ito itong bakas na. Okay. Pero makasad daw niya kaning ilog eh. Oo. Nagharap yung kangkong. Kung yaping ka naman. Kami nito sa prinsipyo kay Taro. Dati na naman ka rin. Kami ito may spray ko kung sa mga talalasan ka. Huwag mo naganas. January na makabili kayo mo. Dapat ang bonus makabili. Hindi niya kaya. Makabili pa kaya ito ma. Nakagara kayo makabili ka rin. Bagay, tagal niya pa siguro ma. Japit. Malalim yung naging tubig mga kabady oh. Hapon na meron pa rin. Bukas na lang natin tutuloy yung pagpatayo. Sabi tayo ng pataba dito bukas. Bugang ko pa ulit ng pataba mga kabady para malakas lumaki. Na? Yan pa eh. Ningyaan eh. Ibang langka natin mga kabady, ang lalaki na oh. Yabano, langka. May mga tanglad natin. Yan, may mangga. Lakas ng lumaki ah. Ito, sakate. Suga mo lagin. Magwalala siguro na. Hindi naman sa luluon lang eh. Ay, doon nakabait mo pala. Bili tayo ng pataba mga kabady para sa mga mais natin tsaka sa mga gulay. Ay. Tropical para sa mga bago na time na kamatis, pero hindi pa natin sila patatabaan. Ano lang, makalalay. Pag magpataba tayo, meron dyan. Kaya mga kabady, inander ko na yung makina. Babalik na lang tayo mga kabady at hinatid ko lang itong pataba. So yan mga kabady, pauwi na tayo at babalik na lang tayo mga kabady. Hatid natin sa sakyan at mamaya maghahatid to ng pagkain sa mga estudyante natin. Galing pala tayo naghatid ng estudyante. Back to school na ang mga estudyante natin. Mga buddy, kaya nang umalis tayo, nag-iipit na ako ng tubig eh. So pagdating natin, kumukulo na. Kapit tayo. Natuyo. Dami nito kanina. Kulo ng kulo siguro. May nag-comment pala, mga buddy, nabasa ko lang kagabi. Tungkol doon sa pagtatanim ng kamatis. Sa kanila daw pag nagtatanim sila, nag-i-spray muna sila ng pesticide sa tatamnan nila. Ayos yun mga kabady. Nakakuha tayo ng idea kay kabady natin. Kami po kasi mga kabady
nasanay kami na pag nagtatanim kami, rekta na agad. Hindi kami naglalagay ng kung ano-anong pesticide or ano. Ngayon kung may mapapansin kaming naninira, tsaka pa lang kami. Kumbaga mainam din yun sa inyo sir, kasi ano yun kumbaga agap agad yun sa inyo. Sa amin po kasi ano lang mga kabady, anong tawag dito, kumbaga direct na agad, tanim na agad, parang ganon. Pero yan nyo po sir, sa susunod po, kung sumablay man tayo ngayon dito sa kamatis natin, at least meron na tayong idea. Mag-spray muna daw ng pesticide, tapos nagpapa ano sila, kung tawagin kasi dito sa amin yan mga kabady, paupo. Nag-spray daw sila ng pang pesticide sa tatamnan, tapos naglalagay na sila ng abono or pataba. Ang tawag dito sa amin nun mga kabady is paupo. Meron agad siyang pabaon na pataba. Halimbawa tatanim ka sa Makalawa, so ngayon mag-a-apply ka na ng abono or tsaka pesticide, ganun mga kabady, para kung meron mang mga pesticide sa ilalim, mga naninira, mamamatay na sila mga kabady. Tapos ma-absorb muna ng lupa yung pataba, and then pagka tanim mo, yun na mga kabady, meron na siyang pabaon. Ang ginagamit namin pagka pabaon na ganun mga kabady is yung triple 14 na Atlas complete pag nagpapaupo kami. Pero sa mga video natin mga kabady, buhat nagtatanim tayo, hindi pa kami sumubok ng ganon. Pero dati ganon mga kabady. Pero ngayon hindi na po mga kabady. Pero mainam din yung ganon, maganda rin yung ganon mga kabady, na mag-spray muna, tapos magpapabaon na tayo ng pataba para sa mga halaman natin, kung ano maitatanim natin. Mainam din yung ganon, tiyempuhan. Kaya lang wala na mga kabady, nakatanim na po yung kamatis namin. Sa susunod po, yan nyo, pagka nagbalag tayo dito, kasi ito pagka na mais na to mga kabady, possible makaisang crop pa tayo. Tayuan namin ng balag to ng mabilisan, possible hanggang kalahati nito mga kabady, hanggang dun tatayuan namin yan. Tapos paplastikan natin. So bago natin pala plastikan, siguro mag-spray muna tayo ng pang-pesticide, tapos susubukan natin yun mga kabady. Magpapaupo tayo ng pataba para sa mga tatanim natin. Plano ko kasi dito mga kabady, kung makakasingit o makakahabol pa sa panahon, syempre basal yung itatayo natin balag, kumbaga bagong balag. Titingnan natin, depende pa rin sa panahon. Pero ang plano ko talaga ampalaya muna, kasi basal yung balag natin mga kabady. Pero kung di aabot o hindi kakayanin, baka kundi sitaw tayo o pipino, mga ganon. Pero mas maganda talaga kung ampalaya, kung makakaabot pa tayo sa panahon. Kasi kung matandaan nyo last year mga kabady, after nung mais natin, nag-harvest kami ng mais sa April. So nakapagtanim pa kami dito ng sitaw ng 2 yata o 3 crop. Ilang crop ba yung naitanim namin? 2, naka-2 crop pa kami ng sitaw mga kabady bago nagtag-ulan. Matandaan nyo yung sitaw nandito, di ba dati mga kabady, yung binoboltron natin doon sa dulo. So yun yung pangalawang crop natin, nakasurvive naman. Kaya sabi ko, pwede pa tayo makahabol o pwede pa tayo makasingit ng isa pang crop, kahit isang crop lang mga kabady. Ang pinaplano ko naman nun, kung matuloy nga at saka makasingit tayo, makahabol pa tayo sa panahon mga kabady, ampalaya. Hindi na siguro kahit nabasal yung lupa mga kabady na tataman natin ng ampalaya, hindi na siguro muna ako magbubuto. Possible baka mag-grafted na lang tayo ulit. Yung grafted na may bago daw binhi ngayon mga kabady, kaya lang hindi ko pa nalalaman kung anong pangalan. Gusto kong masubukan at gusto nating tingnan kung, pero mga kabady, meron na nagtanim dito sa amin ng bagong binhi na yon. Maganda naman at marami naman silang na-harvest. So yun nga yung pinaplano ko mga kabady, ampalaya. Tapos ang pagitan niya mga kabady, kasi medyo malapad ang pagitan ng ampalaya mga kabady. Ang nasa pagitan niya o yung sa may gitna,
Kamatis pa rin tayo mga kabady, walang susuko. Kamatis, tapos ano pa ba? Ano ba pa pwede? Siling pang sigang siguro. Tulad ng tanim natin doon sa dulo. Yun yung panggigitna natin dito. Ang diskarte naman namin doon, habang nagtatayo tayo ng balag, kailangan nakatanim na yung mga sili natin or kamatis para once na kumpleto na yung balag or nakabalangkas na, eka nga, kumbaga pang ready na siyang pangtanim, yung kamatis at sili natin kung suswertehin, medyo malalaki na para hindi sila makulob sa gitna. Kasi once na umakyat yung ampalaya at gumanya na sila at nagshete na, masisilong na sila sa ilalim. Kaya kailangan habang pinoporma pa lang natin yung balag, tatanim na natin yung sili or kamatis na itatanim natin dito. Ang target ko mga kabady, ang target kong tudling dito 30 to 40 tudling mga kabady ng ampalaya, 30 ang ganon. Kaya possible aabutin hanggang doon sa may gitna doon mga kabady. Basta kukuha tayo ng tudling kung saan man aabutin gawi doon, 30, bali 60. Bali 16, kung 30 yun mga kabady, 16 diretsong tudling yun. Yung 30 para sa ampalaya, tapos yung 30 naman sa kamatis at sili. Ganon. Kung 30 yung para sa kamatis at sili, so 15 sa sili, 15 sa kamatis, 15 na linya o yung pinaka tudling or dayos mga kabady. Tapos yung matitira doon, yung matitirang portion na sa gawi doon, tingnan natin kung pwede sa kalabasa or upo. Yun ang nakaplano ko dyan mga kabady, kasi hirap. So itong area na to, itong isang area na to mga kabady, ilalaan ko na lang to pang singit-singit natin sa gulay kung sakali, at tsitsyempo na lang tayo sa panahon. Baka last na rin tong mais natin kasi wala na tayong pagtatamnan ng gulay mga kabady. Mahirap po mga kabady yung walang gulay. Dahil every other day wala akong dumarating, wala tayong napapaikot na pera, halos pasok lahat. Especially sa kalamansi mga kabady, hindi kagaya ng gulay, kahit every other day nagpapaktura na lang tayo ng 1,000 or 2,000 every other day. At least meron tayong dumarating, meron tayong ilalabas, meron tayong pumapasok. Kahit na pambili-bili lang namin ng dito, ng gamit dito sa kubo, ay ng bigas, ulam, mga toyo, suka, mga ganon, mantika, almusal. Hirap mga kabady. Biruin nyo, halos kalahating taon na yata tayong walang gulay. Pero sabi nga huwag natin panghinayangan yung mga nakaraan, dahil malay natin hindi man tayo sinuwerte sa mga gulay, swertihin naman tayo sa kalamansi, di ba mga kabady? Tayo natin, alam nyo, tumama tayo sa magandang presyo sa kalamansi, bawi. So yun mga kabady, ang gagastusin lang naman natin dito sa balag nating tatayo dito, plastic mulch mga kabady, tsaka possible bibili tayo ng mga ilang pirasong buho pang dulo-dulo, pang dito mga kabady sa front, pang front natin. Kasi yung mga kawain namin doon, hindi ko alam kung ilang piraso na lang, dahil ginamit natin pang bakod doon sa may kalamansi doon. Possible itong mga buho natin, buti hindi nabenta. Kasi kung nabenta mga kabady, madihin na gastos yan. Kasi buhong buho pa lang mga kabady, kung 17 pesos ang isa, kung order tayo ng 1,000 o 17,000 na agad yun. So ganon. Alambre marami naman tayo, so yun lang ang gagastusin natin. Ang pangtutudling na lang natin siguro dyan, hand tractor na lang, tapos papalahin natin yung pagitan para tumaas. Medyo itataas natin yung daop mga kabady, o yung pinakakama nya medyo mataas. Kaya naman nating punuin ng tubig yun Meron naman tayong source dito, meron din tayong deep well doon mga kabady. Kaya sana matuloy yung aking plano, at nang sa ganun hindi tayo masyadong hirap sa pang-araw-araw. Dahil yung kalamansi kahit papaano naman siguro makakapag bigay na sa atin o makakapagpasok na ng pera, dahil by February and March mga kabady, next month, and then sa susunod na buwan ay na harvest na tayo ng kalamansi.
lalapit na. At possible din ngayong week or next week siguro mga kabady, magsiserga na tayo ng mga kalamansi natin. Papahanap na ako kay commander ng mga mabibiling straw. Pabili muna tayo kahit mga isang sako. Ang sakong straw, yun yung itatali natin sa kalamansi pang serga. Mainom kasi yung straw mga kabady, gawa ng lumulutong siya sa init, sa katagalan na matatanggal din siya. Kahit di na natin siya tanggalin kasi malulusaw sa init. Hindi kagaya ng letting, hindi pwede kasi magigiting yung puno ng kalamansi o yung mga sanga niya. Kaya hindi pwede yung letting na ginagamit natin pambalag. Kailangan ni straw talaga. So yun, habang maandar yung makina natin, magbabawas muna ako ng patabahay natin dito mga kabady. Bra, piko. Alam nyo ba mga kabady na walang araw na hindi tayo nagpe-pray na sana pagkalooban tayo ng magandang harvest at saka magandang presyo para doon sa kalamansi natin. Alam nyo mga kabady kung bakit? Kasi siyempre para makabawi tayo sa puhunan, tsaka makabawi tayo sa gastos natin sa pabunga, di ba? Tsaka para kahit pa paano naman mapil natin na si kalamansi is talagang kahit unang pitas pa lang naramdaman natin siya, di ba? Dahil alam niyo naman, almost 2 years natin inalagaan na walang pasok na pera, puro labas. Kaya sana makabawi agad tayo mga kabady. Hindi naman natin minamadali. Kumbaga ako naman willing naman maghintay. Dahil hindi naman natin madadaan lahat sa biglaan, di ba? Wala namang shortcut. Lahat dapat dumaan sa magandang proseso. Sabi nga pag nahihirapan ka sa proseso, ibig sabihin nasa tama ka. Kasi bawat process mga kabady challenging mga kabady, no? Parang pagtatanim natin ng kamatis last year mga kabady, di ba nagtanim tayo, hindi tayo nagtagumpay. Kaya ngayon sumubok tayo ulit kasi parang na-challenge ako mga kabady. Ngayon kung sasablay man tayo ulit sa tanim natin pangalawa na yan, papangatluhan pa natin mga kabady dito. Bagay, lahat naman kasi ng nalalaman ko sa paggugulay mga kabady, ina-apply ko naman kumbaga siguro tempuhan lang din, tsaka tutok naman din tayo mga kabady. Kung anong kailangan binibigay naman natin. Tingnan natin mga kabady. Basta sana ngayong 2025 mga kabady, bigyan tayo ng magandang harvest, bigyan tayo ng malakas na pangangatawan, dahil ito yung ating sandata sa ating hanap buhay sa pang-araw-araw. Malusog na pangangatawan at bigyan pa tayo ng maraming mahabang buhay ng Panginoon natin mga kabady. Nang sa ganon tuloy-tuloy yung hanap buhay natin. Dahil ngayong taon mga kabady, ngayong 2025, meron akong goal na ngayong taon sana mabili ko na siya. Once na si kalamansi is nagpasiklab o nagpakitang gilas sa atin mga kabady, hindi malayo o hindi malabong mabili natin yung pinapangarap ko ngayong taon. Mabili natin siya, tapos syempre makabayad tayo ng utang, makabawi ng puhunan. So sana ngayong taon mga kabady kung di man ngayong taon, next year marami pa namang susunod na taon mga kabady. Pero titingnan natin mga kabady once na nagpasiklab si kalamansi. So yan. Mga kabady, malapit tayo makaisang sako pataba. Makaisang sako na tayo mga kabading pataba. Kape muna ulit. Isang sako pa, pwede na tayo mag-almusal. Bitin pa. Possible mga kabady, baka hanggang 3 lang maisasabog ko dito, o kaya 3 kalahati, ganun.
Pinatay ko muna yung makina. Lumabo yung tubig, yun ng kuryente kasi. Kaya ako na ulit aandar, makapananghali. Magkakaputi kasi yung lona mga kabady. Yung sinabi ko nga dun eh. Nilusong pati dito sa may bandang Malala. Pag kasi kumarga ng putik to mga kabady, mahirap tanggalin, mahirap linisin. Kagaya nung yung tinaktak namin ni Kuya Rodel dun, no? Puno ng putik. Mahirapan tayo ano ng lona, maglinis. Hirap linisin niya mga kabady, biruin nyo, ang haba niyan. Tapos may puno ng buhangin sa loob o kaya banlik. Kaya pinatay ko muna at mamaya na lang natin andar ulit makapananghali. Sabi ko huwag pasukin yung tutukan ng Voltron at lumalabo yung tubig eh. Mga buddy, tapos tayo magtataba kanina pa at tapos na tayo kumain. Hindi na ako nakapag-vlog mga buddy, gutom na eh. Kabalis muna tayo. Good afternoon mga kabady. Dala ko ng merienda. Okay. Ba't na si Kaka mga kabady? Nakaka 2 litro pa lang daw siya na i-spray na 240 doon sa kanyang saklong doon. 24, masyado daw kapal ng kangkok. Possible daw umubos ng hanggang 4 na litro. Nakakadalaw pa lang siya. Ang tagal-tagal pa eh. Ang bukas siguro. So umuwi na rin si Commander mga kabady. Ay kubusog ko. Excuse me po. Binilang pa ako ng ulo ni Commander, oh. May Gatorade pa, oh. Excuse me po. So punta muna tayo sa dulo mga kabady. At tadamuhan ko yung ano dito. Babaguhin natin yung tanim na sitaw ulit. Natin. Ayan na. Plano ko bukas na pumunta ng Gawing Bayan mga kabady. At pala kanina no, galing na ako ng bayan eh. Maghanap tayo ng straw para makapag-start na tayo makapag-serga sa mga kalamansi natin. Straw. Yung straw na yun mga kabady, yung pinantatali pagka nag-grocery tayo. Diba tinatali yung mga box natin. Yun, ganun yung bibili nating straw mga kabady. Straw panali. Hindi yung straw pang sip-sip ng soft drinks mga kabady. So yun mga kabady, andito tayo sa Arayat. At magpapasmoke test tayo sa Black Bullet para mapa-rehistro natin. Kaya pa parehistro natin dahil 1 ang kanyang last number. So January ngayon, parang ang bilis mga kabady, parehistro lang natin last year mga kabady, ngayon taon na pala agad. Park na daw natin dun, pwede na. Buti wala masyadong tao. Kaya naman ito mabilis. Dati kasi mga kabady nung pinarehistro ko to, pinalakad ko lang sa kanila, pinasmoke test ko dito, tapos tinawag na lang sa akin na nandyan na yung rehistro. Yan. Ngayon tayo na mag-aasikaso mga kabady kasi hindi naman tayo ganong busy. Tapos na mga kabady, tapos tayo magpa-emission.
Binayaran natin doon 600. Ay, doon pa pala yung red pin. Ano ba yun? Tayo nakapagpa-diesel. Bukas na lang. Okay, sana dito medyo mura-mura eh. Kapag-diesel na tayo mga kabagers, diretso tayo ng Gapan. Parehistro na natin si Black Bullet. Samahan nyo ngayong araw mga kabady, ito natin magkano yung gagastos natin sa pagpaparehistro. Sa emission test, umubusan tayo ng 600 pesos. Pas tayo para mabilis. 30 minutes lang, nasa Gapan na tayo. Dito na tayo mga kabady. Nalobat yung GoPro, malapit na tayo. Dito tayo park. Madali. Dito tayo lalakad. Okay na mga kabady. Nadali tayo last time ah. Ito na yung bago nating papel. Insurance ng tao. Last year mga kabady, pinalakad lang natin to kasi nga busy tayo sa farm. So ngayon, since naman ganong masyadong trabaho, tayo na masikaso. So ang naubos natin pala, buti na lang mga kabady, nagpa-emission test na tayo kahapon. Kasi kung hindi, ngayon pa lang tayo mag-i-emission, abutin tayo ng tanghali. So ngayon, tapos na, ang oras na 9:41. So na almost 2 hours tayo dito. Medyo marami kasing tao mga kabady, kaya medyo na ano tayo, 2 oras din. Okay lang. Isang sweldo na. So nagbayad tayo sa emission, umubos tayo ng 600 pesos mga kabady. Tapos dito nagbayad ako ng insurance. Insurance sa ano yan mga buddy, sa taong makakaksidente natin kung sakali. Sabi nga taga mo sa bato, wag lang tatama sa tao. Wag naman po sana. Dahil sa ilang taon na rin to si Black Bullet, wala pa tong bahid ng ano. Kahit mga hayop, wala rin. Wala siyang bahid mga buddy. So nagbayad tayo ng 600 sa emission, 1,400 sa insurance. So bali ano na yun, 2,000. Tapos nagbayad tayo sa rehistro ng 2,090. So bali umubos tayo ng 4,090. Yan ang naubos natin ngayong araw. Tapos nagpa-diesel tayo ay na 1,000. Luluwas kasi kami Makalawa mga kabady. Papa-inject namin si Noah. Last inject niya. Ang susunod na injection nun pag 1 year na siya. Tsaka obligado na talaga i-register kasi ano na mga kabady, pa-expired na. Insurance na lang. Insurance ng sasakyan at saka insurance ng tao. Possible next month asikasuhin na natin mga kapatid. Pag marbles na tayo ng kalamansi, tayo pa budget. So
Last year mga kabady, pinasikaso ko siya. Mabalik tayo doon sa usapan na yun. Ang siningil sa akin, magkano? 9,000? Grabe. Kaya in-expect ko babayaran ko dito nasa 5,000. Sabi ko mga 5,000 siguro. 2,000 plus lang binayaran natin. Ayos. Hindi ko na ulitin yun. Hindi ko na ulitin yung pagpapalakan sa kanila. Mahal. 9,000. Pero yun yun mga kabady. Samantalang binayaran natin eh nasa 4,000 na. 4,000 plus. Ay, ganun talaga. At least ngayon alam na natin mga kabady. So yun yung naubos natin sa pagpaparehistro mga kabady. Kailangan kasi nakapag emission test ka na mga kabady, o yung smoke test mga kabady. So nagpa-smoke test na ako kahapon sa Arayat. Para nga hindi na masabay dito mga kabady, kasi kung sasabay natin pati dito medyo magtatagal tayo. Eh kahapon ng hapon nasikaso ko na. Kaya yun, pagdating dito bayad lang ng insurance, tapos pila na sa ano, sa parehistro. 4,000 plus ang ating naubos. Di sana kukuha ng insurance kasi hindi daw pwede. Yung insurance na sa tao mga kabady eh hindi daw ubra. Kailangan daw kasama yan. Okay, uwi na tayo mga kabady. Nagugutom na ako, hindi pa ako nagkakape. Kasi kaninang umaga bago tayo dumiretso dito, nagkatid ako ng estudyante. Dumiretso na ako dito sa Gapan. Mabilis lang ang biyahe, wala naman traffic dahil bypass dadaanan natin. Nakakatuwa. 4,000 plus lang ano natin. Namotos lang tayo nakaraan. Lak ng kagaw. So pauwi na tayo at pre kakain muna tayo. Tapos magkakape. Bahay na lang mga kabady para medyo tipid. Excuse me po.